So I figured na masyadong mahaba yung magiging video natin for today kung hindi ko gagawin tong part na ito. So bale, isa-summarize ko na lang sa inyo lahat ng mga important parts ng video na ito. So into this video, share ko lang sa inyo yung experience ko sa pagpapakabit ng tint kay Bats Car and Accessories. So yung gagamitin natin tint o yung ipapakabit kong tint ay X-Films yung brand. So bigyan ko lang kayo ng summary and then later on, kayo na mag-decide kung paano noorin nyo yung buong video. Kasi nirecord ko talaga halos lahat yung mga testing, explanations, and reminders, pati na rin yung mga side comments ko. Okay? So para hindi kayo maboring, hindi masayang oras nyo, bibigyan ko na lang kayo ng summary. So let's get into it. So ang unang step, syempre, i-message nyo muna si Bats Car Parts and Accessories para mag-set kayo ng appointment. And kailangan nyo rin mag-down 500 pesos. I-minus naman yun sa total bill nyo later. So after that, syempre, pupunta na kayo dun sa shop nila, sa appointment nyo. Punta kayo mas maaga kasi marami pang explanations na gagawin bago yung actual process ng paglalagay ng tint. So ang unang gagawin nila pagdating nyo dun sa shop nila is i-measure muna nila yung mga values and specifications ng old tint nyo para meron kayong baseline or comparison numbers para pagkatapos ng paglagay ng bagong tint, makikita nyo yung difference. Okay? So, may measure nila yung VLT, IRR, and everything else. So, pagkatapos naman nun, akit na kayo sa second floor kasi explain naman nila sa iyo yung mga options mo pagdating sa mga variant. Kasi meron dalawang variant, Premium and Elite. Basically, ang difference lang naman nila is price, warranty, at saka yung heat rejection. Pagdating sa Premium, ang price niya para sa unit natin na si Big Wolf Suzuki D17V na minivan, 6,500. Pagka Elite naman ang pipiliin ko, 9,000. Now, in terms of difference naman sa heat rejection, pag Premium, 95% heat rejection. Pag Elite naman is 99%. Tapos yung warranty, pag Premium, 5 years. Ang Elite is 12 years. So, medyo malaki din yung difference nila. Malaki din naman yung difference sa price. So, depende na yon sa budget mo. So, papakita nila sa'yo yung difference. Meron sila dong machine na pang test ng init. Okay? So, makikita mo rin kahit paano yung, yung visibility. And then, meron din silang dong parang simulation machine pag sa umaga naman. And then, after that, bababa na kayo dun sa room, enclosed room kung saan nandun na yung unit nyo. And bago nila simulan yung tinting process, iikutan muna nila yung sasakyan, papandarin muna nila, i-on nila yung mga light, brake light, front light, signal light, and everything. Para pagka natapos ayusin yung sasakyan mo, check nila kung same pa rin, kung gumagana pa rin lahat. And then other than that, iikutan din nila yung sasakyan mo, titingnan kung may mga gas-gas, may mga cracks yung mga windshield, or kung ano man na imperfections na i-confirm mo lang kung existing na ba siya, and para aware lang kayo, sure mo lang na walang magiging problema dun sa unit mo after. So pagkatapos naman nun, yun na yung tinting process. So naglalagay naman sila ng mga cover, mga protection sa mga pintuan, pati sa loob, dun sa mga plastic parts para hindi mabasa. Okay? Naglalagay din sila ng basahan dun sa yung dashboard para hindi rin mabasa yung mga components mo dun. Tapos, yun, normal tinting process. Mostly sa inyo, alam niyo naman na yung mga paglagay ng mga tint, di ba? May measure muna nila sa labas, tapos kakat nila bago nila ililipat and ididikit sa loob. Pero syempre, aalisin muna nila yung old tint, di ba? Tapos, libre na yung pagtanggal pala ng old tint, okay? And wala ring extrang bayad pag magkakaiba yung shades na ilalagay nyo, okay? Tapos, after ng tinting process, lilinisin din nila yung kotse nyo, syempre kasi inisprayan nila ng mga basa-basayan. So, lilinisin din nila yan. And then after, magbibigay sila ng post-tint reminders. So, for example, bawal ka maglagay ng dashcam for about a month. Bawal ka mag-open ng window for 3 to 4 days. Bawal ka din magpa-car wash for 3 to 4 days. And then, yun. Basically, after nun, uwi ka na. So, yun ay pinaka-summary ng video na ito. Pero bago ko ibigay sa inyo yung complete video, bibigyan ko na rin kayo ng day and night test. Quick, dito sa umpisa pa lang ng video natin. Okay? And then after that, kayo nang bahala kung panonoorin nyo yung buong video with all the explanations and lahat-lahat na. Okay? By the way, kung interesado pala kayo malaman kung ano yung mga tools and accessories na ginagamit ko para kay Big Wolf, as well as some camping gears na in-order ko, gumawa po ako ng Linktree page. Lagay ko yung link sa description. Moving forward, doon ko ilalagay lahat ng product links para di kayo mahirapan maghanap. Bookmark nyo na din kung interesado kayo. So tara, tuloy natin yung video. So, ito yung itsura niya pag umaga.
So yung harapan is light dark. So bali bawal maglagay ng ng dashcam for 1 month. So zinip-tie ko muna yung dashcam ko dito sa aking rear view mirror. So tara tignan natin yung difference. So ito yung light dark. Ito yung side, medium dark. Dito yung kabilang side, medium dark din. So kung titignan natin yung difference between the two, medyo malinaw talaga to compared sa medium dark. Kung makikita nyo, may pagka yellowish na yung may pagka warm tone yung medium dark compared sa light dark, 'di ba, na may pagka cold tone. So buksan naman natin para makita nyo yung difference ng loob at labas. Habang walang dumadaan, open natin ng todo yung pintuan. Yan. So yun yung difference ng tatlo. Okay, so medium dark labas, and then light dark. Okay, so para lang magkaroon kayo ng idea. There you go. So again, medium, light. Tapos dito sa likod, dito ay super dark. Ayan, hanggang dun sa third row. And then yung likuran natin ay medium lang yan. So super dark. Kabila. Super dark din tong kabila. Yan, super dark din yan. Okay? So hopefully makatulong sa inyo tong video na to. Mamaya pakita ko naman sa inyo pag gabi. Same spot din. Okay? So ito yung itsura niya pag umaga. Lapit tayo. So this one is super dark. And then this one is medium dark. Makikita nyo, kita nyo pa yung kabilang tagusan. Pero dito completely na. Reflection ko na lang nakikita nyo. Same here. Reflection na lang din. Tapos dito, although medium dark siya, wala kayong makikita. Kasi may privacy glass na nga din yung yung likod ko talaga simulat sa pool. So nagpatong na sila. So again, ito yung medium dark na regular, and then ito naman yung light dark. So depende sa tama ng araw, pwedeng hindi kayo makita sa loob, pwedeng makita kayo. So depende, ayun. Pero sana magkaroon kayo ng idea. Okay? So ganito yung itsura niya pag gabi, para lang may idea kayo. Lapit tayo. So the center is super dark, medium. So kita nyo may liwanag pa rin kayo nakikita. Pero dito wala na. Diba? Same here. Okay. And then here, light dark. Sayang walang dumadaan sa sakyan pero pag may dumadaan sa sakyan, makikita nyo, ayun na, meron pa rin doon. So may visibility pa rin siya dito. Okay? Alright, so ganito yung itsura niya pag gabi. Sa isang street na wala masyadong ilaw. So try ko muna patayin yung headlight para magkaroon kayo ng idea. Dito ako sa second row kaya medyo maglilin forward lang ako ha. Yan. Pag walang headlight, ganyan ang itsura niya. Okay, so lean forward lang ulit ako to turn on the headlight para may idea kayo. Yan. So again, sa harapan natin is light dark. Sa left natin is medium dark. Okay. And then sa kabilang side ay medium dark din. Okay. And then sa side na to, super dark. So halos wala ka na makita. Same with here. Sa kabilang side. And pag sa likod naman, kita mo pa rin. So medium dark tong likod. Medium dark. So kita mo pa yung likod. Dito sa dalawang side, super dark. So hindi mo kita. Medium dark. So kita naman, medium dark. Kaliwat, kanan. Tapos yung ating harapan ay light dark lang. Okay? Alright. So try ko naman i-on yung cabin na ilaw para may idea kayo. Ayan. So this is how it looks pag naka-on yung cabin light. Okay. Left. And then right. Ito rin. Wala talaga makita dito. Sa mga pasahero natin, hindi talaga okay yung likod. Okay, so hopefully makatulong sa inyo itong video na ito. So maliwanag yung harapan dahil light dark lang yung napili ko. Yung medium, okay lang. Medyo madilim pero carry naman compared sa kung super dark yung papagawa ko. So good balance na lang siya between privacy and visibility. And
kami sa sea oil para i-test siya. Paano? So ito naman yung itsura niya pagka nasa gabi tayo, pero medyo maliwanag yung lugar. So nandito kami sa gasoline station para another perspective lang ng testing, okay? So ito yung difference between medium and light dark. So bubuksan ko ulit yung pintuan, slight lang kasi baka tamaan tayo ng mga motor. Ay, hindi naman pala. Yan. So ayan yung difference, medium dark, ayan. Tapos yung labas, tsaka yung light dark. So hopefully kahit paano nakikita nyo, no? Kasi medyo tight lang yung ano natin, video. Ayan, sana makita nyo yung difference. Again, medium, labas, and light dark. Okay? Tapos dito, sa kabilang side naman, just for a different perspective. Hindi, huwag muna bukasan tayo. Ito, medium and light dark. So kita nyo yung medium maliwanag pa rin siya basta may ilaw. Sige tayo buksan mo. Try natin buksan. Ayan, yung tatlo. Okay. And then sa likod, yan yung sa likod ay medium. Dito super dark. Yan, pag may ilaw yung super dark, kita naman yung labas. Basta may ilaw lang. Pero pag nasa street ka na walang ilaw, wala kang makikita. Gaya ito, sa kabilang side wala masyadong ilaw. So hindi mo kita yung super dark. So, hopefully enough na yung mga na-test natin, okay? Ayoko mag-video habang nagdadrive eh. Si Papa na lang mag-video habang nagdadrive, okay? Ayan, videoan mo habang Maliwanag naman, parang hindi naman ako nahihirapan. No problem. Nasa street naman kami or highway naman pala kami, JP Rizal. Okay, JP Rizal tayo. Makita niyo yung difference ng medium and light dark. Oop, grabe talaga mga motor basta banat eh. Basta makalusot lang. Basta may space, singit talaga. So, hindi ka maingat eh, kamot na lang. Pasok pa tayo sa Japan. Para sa akin, naman, tolerable. Sige na tayo. Thank you. Kung mapapansin nyo, may mga watermark sa sa mga salamin. Pero pwede naman yan tanggalin using alcohol and malinis na microfiber cloth. Pero kung ayaw nyo kayo magtanggal, pwede nyo rin naman dalhin kay X-Film, sila ang magtatanggal yan para sa inyo. Okay? Especially kung yung watermark na punta sa windshield. Yung sa akin, meron dito, tinanggal ko eh. Tsaka dito, meron din dito, tinanggal ko din. Naiwan na lang yung dito. So, yun. Good morning. So, magpapa-car wash tayo muna. Dahil today, or later today, we're going to Badst Car Accessories. Magpapakabit tayo ng tint. Finally, diba? Kasi pupunta tayo ng Pililla, Rizal next week. Tapos susunod nun, Laguna naman, magka-camping tayo. And kasama natin ang family ni Mrs. So ayoko silang mainitan. Kaya magpapakabit na tayo ng maayos-ayos na nano ceramic tint. Kasi ang tagal na rin ako kami nagtitiis na medyo mainit to pagtanghaling tapat eh. So hopefully makatulong yung nano ceramic tint sa pag bawas ng init dito sa loob ni Big Wolf. Okay, so samahan nyo kami. Una, car wash muna tayo. Dito lang sa may subdivision din. Okay. So ang plano kong ipakabit ay X-Films na premium series lang kasi ang mahal ng Elite 9,000. Yung premium kasi 6,500 lang para dito sa Suzuki minivan. So ang plano kong ilagay is light dark sa harap kasi ayoko talagang malilim sa gabi. Medium sa driver and passenger. Tapos medium din sa second row. And then sa second row pala super dark pati sa third row. Tapos sa likod medium para kita mo pa rin pag nag-reverse ka. So light dark sa harap,
medium sa driver seat passenger, super dark sa second and third row, and then super dark sa pinakalikod. Yun yung plano natin. Okay, so hindi ko pa alam gagawin ko kung paano ko ikakabit yung dashcam after, kasi bawal maglagay ng dashcam. Sabit ko na lang siguro dito sa rear view mirror. Diba mami? So 10 o'clock pa yung appointment namin doon. Ngayon it's 7:30. Papacar wash muna. Hopefully bukas tong car wash. Okay, so wait lang. Okay, so sarado yung car wash dito sa pinakamalapit. Hanap tayo ng isa pa. Ito lang din, meron dito sa may Sullivan. Lamig ng aircon. Malamig kung malamig. Pero pag tanghaling tapat dyan, mainit na din. Dito tingnan natin kung bukas na. Wow, bukas pa kayo mga beshi. Ito may tao. Hindi na nagtanong kung bukas, pumarking na eh. Alright. Flamingo na ba yung kabila? Flamingo na ba ito? Ano ito eh? Ito na, Flamingo. Yan, lapit na tayo. Sakto lang tayo, maaga pa pala, 9:35. Mas maganda na yung maaga rin sa ito. We're here. Papark ko muna dito sa tabi, no? We're here. Ito na, bats. Hindi na tayo. Ayos. Ang shop din eh. Okay, naka-on yung part din. Ito yung kanilang lunch. Ito yan. Ito wala pa masyadong tao. Bale yun, yung brand po ng tint namin is X-Films na ceramic tint. Dalawang klase po siya. Yan, may premium saka elite. Difference po, ito pong premium is 5 years warranty, tapos 95% yung heat rejection. Ito naman po, 12 years warranty, tapos 99% yung heat rejection niya. Pangatlong difference yung sticker po ng premium, ganito, yung sa elite po yan. Yan, naka-emboss. So ito po yung isa sa shade niya is yung clear blue. So dito sa clear blue, 70% ng light yung pumapasok, kaya kita pa rin yung loob. So kung ito yung tint mo, tanaw yung loob mo. Sa heat rejection po, pag ginon ko siya, ramdam niyo po. Mainit kapag walang tint or nakababa yung bintana. Ito sa emulation doon na parang tahaling tapat. Yes po. So yan, mainit siya. So pag tint ka ng nano-ceramic tint, 5 year lang pala, no? Malaki na rin yung difference. Yes po. Ito, pakiramdaman nyo sir. Ito, 95%. Ito, 99%. Meron na. Sa atin lang siya, pero dito may konti, pero compared mo sa mga traditional tint, like mga carbon tint, dyed film, mas lamang yung heat rejection nito kasi 95%. I mean, even between the premium and elite, talagang mayroon nakataramdaman mo. Pero ito, okay na rin. Ayan. Tapos sumunod po is yung light dark. So, itong light dark po is 35% ng light yan pumapasok sa loob, kaya kita pa rin. So, yung parang tint nyo sa harap, light dark yun eh. Yung shade ng tint nyo. So, sa light dark, usually nagpapalagay nito, yan, malabo mata, madalas sa rural area, nagda-drive, kaya ito yung pinapalagay nila sa windshield. Sa heat rejection, same lang po. Laki na difference. Sa 95, 99%. So, Hindi naman mahirap sa gabi. ito hindi mahirap sa gabi, kahit itong blue, hindi rin. Super ang medyo mahirap. Ito naman sumunod is yung medium dark. So sa medium dark, 20% na lang ng liwanag yung pupasok, kaya dito medyo silhouette ka na ng bahagya. May difference ba sa VLT yung premium? Pares lang po. Pares lang. More on sa heat rejection. Heat rejection. Yes, 99 and 95. Yeah, sa heat rejection, ganun din. 95. Ito yung madalas talaga pinapakabit ng karamihan sa windshield, to front doors. Okay, yung init halos wala ka na maramdaman. Itong premium, konti-konti. Konti-konti lang. Okay.
Tapos sumunod po is yung super dark. So dito, ito yung pinaka nagpo-provide ng privacy kasi 5% na lang na liwanag yung pumapasok. Kaya yan, hindi kita yung loob. Hindi kita loob. Hindi po. Tapos kita ng liwanag kapag nasa titingnan mo sa labas. Compared, ayun. So nauso yung sinasabi nila, dark outside, clear inside. Pero ibig sabihin lang talaga nun kumpara mo sa mga unang klase ng super dark, pag pinagtabi mo siya, yung nano-ceramic lamang siya pagdating sa clarity. So clarity lang po yung tinutukoy nun. Hindi po ibig sabihin dark yung tint mo, yung itsura sa loob, ganito na kapag gabi. So ito kasi yung clear tint So madalas na may misinterpret siya. Kumbaga yung mga artifacts na wala masyado pagka... Apo. Kumbaga hindi siya malabo na madilim. Yes po. Ayun. So makikita nyo, ito rin yung pinaka hindi nakakasilaw. So usually pag may astigmatism yung client, mas prefer niya talaga yung mas dark. Kasi ngayon yung mas tinan nyo, kasi nga nababawasan niyo yung... Ako may astigmatism ako. Yeah. Pero preferred ko na plano is light dark lang sa harap. Pwede. Tapos medium sa passenger and driver. Okay. Tapos yung second row and third row super dark. And then yung likod medium. Medium, pwede. Ang ganda sir, may nagaganon po. Ayan. Ito naman sa another sir, itsura naman kapag morning. So may kita nyo. Ito yung clear blue? Yes po. Clear blue, light, dark, medium, tas super dark. So may kita nyo halos malinaw talaga siya compared sa mga Yun nga na, syempre, pag madalas ka sa lugar na walang masyadong liwanag, Pag gabi, may simulation kayo na gabi dyan, wala? Wala ito lang talaga sir. Ito, kita mo yung medium, madilim na talaga yung medium I mean, para sa preference ko. Kasi dito sa gamit ko, medyo komportable na ako dyan Hindi ko light dark yun Mamaya sir, i-test din natin. Yeah, i-test natin para ma-compare nyo po yung luma dito sa bago. Ayan. Kasi libreng tint lang yun sa builder ko ng minivan okay, may free tint na siya. Sige sir, tara po, sa baba tayo sir, pakita ko yun. Bali yun, ito po yung meter na ginagamit para malaman mo yung specs ng tint. So may kita mo dyan yung ilan percentage yung tumatagos na liwanag, ilan yung nababawas siya na init, at ilan yung nababawas siya na UV. So unahin natin yung sa windshield po. Yun pala, windshield sir. So makikita nyo dito po, VLT niya is 34%, kaya alam ko po na light dark siya. Ayan, kasi ang range na 30 to 40 light dark po yun. Okay. Yung heat rejection niya po 80 lang. So 80%. So yung sa premium 95. Actually yung sa premium umabot po siya na 95 to 97. Ganun yung range na. So hindi naman para sobrang layo ang difference nila. Opo, hindi. Pero malaking bagay yun. Malaking bagay. Oo, malaking bagay yung 95 sa IRR. Opo. Okay. Tapos, kasi biroin mo dun sa taas, sir, 95 yun, tapos 99. 4% lang yun, pero ramdam mo yung, what more pa yung 80. Ayun. Yung UV niya, 99. So, goods naman. So, ibig sabihin... napansin ko yung 99, 95, apat lang, no? Pero, ang laki ng... malaking bagay. Bali sa ultraviolet, protected ka naman. Sumunod po is, kita po ba? Okay. Tapos, sumunod yung init. Ito ba yan? Tingnan natin. Medium. So 18 siya, 22%. So 18 to 25% medium dark po 'yun. Ilan ulit yung sa harapan na 35 po. Ano yung IRR? 80. 80 okay. So tapos 95 lang no? Yung UV. So halos di pala ako magkakaroon ng difference sa driving experience Hindi. Mas malinaw pa siya kasi ceramic okay. Ito naman sa rear super dark siya. So wala nga 15% pababa super dark 'yun. Kalang na ito. Sorry. So yung setup mo halos same yung gagawin mo. Yun nga lang makita mo to sir 12%. Yung super dark po namin 5%. So meaning mas darker 'yun kaysa dito. Okay. So mas magpo-provide yun ng privacy. Okay. Sa mga kakasakay. Yes po. Yung sa likod mo same din. Ito din same. May privacy ka siguro. Nakita mo na ba itong walang tint? Hindi pa Hindi pa. Ayun, super dark din yung likod. Pero suspecha ko sir, may privacy. May kasama na siya? Hindi, yung salamin mismo black na. Okay. Pero check na lang natin pag natanggal na yun. Yun nga din feeling ko Naka-privacy siya sir. Meron kasi na siya. kakulay niya itong part na to. Ito super dark din to. So bali lahat ng buong to super dark maliban sa dalawang Pero yung nga lang, pag pinagtabi mo yung super dark namin dito, mas madilim sa amin kasi 5 lang po yun. So hindi yung mga nagpapala to pag pinalitan natin ng medium. Oo, mas maglalighten pa siya. Oo, totoo sir. Pero nung mapapayo
ba talaga o super dark? Or May camera ba to? meron naman. Ano yung driving habit mo pag umaatras? Talagang titingin sa rear? Sa lahat. Titingnan mo. Kung ganun yung driving style mo, mas medium pa ka talaga. Oh. Pero kung madalas, meron kasi mga driver, side mirror lang, tapos camera, yun lang. Super dark to, pwedeng ganun. Ano sa tingin mo man? Super dark or medium likod? Or kung may plano ka maglagay ng sensor, hindi rin, in the future. May plano ko sa future 360 na camera. Yun. Pwede rin yun. Oo, pwede rin yun. Super dark mo na lang to para yung gamit or gamit, hindi talaga kita totally. Kasi pag medium mo siya, sir, maaninag na siya. Oo, maaninag na siya. Ano sa tingin mo? Medium, super dark? Sige. Ano sige? Pwede. Pero ako, kung tatanungin mo ako, minimal lang naman yung adjustment mo eh. Kasi ito kasi nasa 10-11%, tapos mag-5 siya. Para sa akin, hindi ganun ka drastic yung So anong para sa'yo? super dark mo na lang. Okay. Sige po, super dark na lang lahat para Sige po. Ito lang. privacy ka lang. Para may privacy. Pero check ko pa rin sir kasi kung kasi naka-privacy baka siya, mamaya privacy. Magpapatong magme-medium na lang tayo. Sige po, yun na lang. So ito yung shop ni Bats Car Accessories. Ito yung mga kanilang mga supplies. Tapos dito yung tingin ko dyan yung mga PPF. Tapos ito yung main area nila. Yun yung entrance. And then pag akit mo, may hagdan dito sa baba, akit ka. And then here, papunta sa office. And then may mga toilet dito, may mga restroom dito para sa mga guests. Okay, punta tayo dito sa kanilang lounge area. And dito na rin yung mga pagtitingnan mo yung mga iba't ibang tint. Tapos pagpasok mo, yung kanilang front desk. And then ito yung kanilang lounging area, si Mrs. tsaka si tatay. Tapos ito yung kanina na saan in-explain yung mga tint. Then they also have different accessories. Wow. Kuya, Momo. Ito yung dati nilang ginagamit for demo, mapapanood ko sa YouTube. Ngayon ito na ginagamit na mas malaki. Mas madaling i-explain, tsaka mas ramdam mo yung init, 4 kasi yung bumbilya. Tapos meron din sila nito. Ayan. Ito pala. Ayan. Simulation. So, clear, blue, light, dark, medium, and super dark. So, contemplating kami between medium and super dark sa pinakalikod. Kasi yung minivan namin daw ay may possible na may privacy na yung mismong glass. So, kung meron yun, medium na lang. Pag wala, super dark. Okay. Papasok na si Big Wolf. Ngayon ko lang nakita yung bubong niya. Yung pala itsura niya. Nakasmoke na. Privacy na. Ayun sir, sira na po yung pero hindi nga naman masyado gamit sa atin kasi sa init. Sa lamin. Ito to may privacy din. Ito lang wala. Mas may kita nyo sir ito. Tignan nyo sir. Nakita mo na to. Alikabok yan sir. Matatanggal niya pag napalitan? Oo. Okay. Dapat hindi ganyan. So usually sa workmanship, okay lang naman na may ganyan, pero bilang lang sa daliri. Isa, dalawa, tatlo. Pero yung ganyan yung parang sobrang daming dumi. Ayan, hindi ko yung ganyan. Tingnan naman sir, yung RFID, nakadikit sa tin. Dalawa option pwede natin gawin. Una is, i-cut out na natin to. Cut out na parehas, tapos tatanggalin na yung lumang tin, tapos papatungan natin. Ilipat sa loob na siya? Oo, papatungan natin. Pangalawang option pwede siyang tanggalin, buo kasabay nitong tin. Pwede mo na lang patong dyan sa dashboard, madidetect pa rin naman na. Pwede rin ganun. Anong tingin mo mas okay? Mas okay. Ako kasi, di pantay. Tingnan mo sir ha? Hindi pantay. Pero kung okay ka na dyan, at ayaw mo na mahasin magpakabit ng bago, cut out na lang natin, tapos patungan na lang natin. Sa akin okay na naman. Hindi naman ako
Sige. masyadong naiirog. Cut-out na lang natin. Sige. Bale, itong dashcam, tatanggalin muna. Pwede mo siyang ibalik after 1 month. Ito. Tanggalin o ano? Medyo hindi nga pantay. Tanggalin na lang. Anytime soon, pwede ka magpalagay. Pwede kang gano'n. Sige. Pero yun nga, pwede siyang tanggalin. Ang way lang kasi na masisira to, sir, kapag nakadikit siya sa windshield mismo. Ah, okay. So, ito kasi, nakadikit siya sa tint mo eh. So, pag Yung pinagyan ng tint, pinatanggalin. yes, sasabay na siya. Okay. Tanggalin na lang natin. Tanggalin na lang para malinis din. Sige. So, So naglalagay naman sila ng ano, protection. Although di naman tayo maselan kasi minivan lang naman yun sa atin, surplus lang naman. So ayan. Plastic din dito. Ayan. Tapos nilalagyan din nila ng ano, protection para sa tubig. Bakit po? Ito. Okay. So ito yung sa gitna. So binababad na muna nila yung lumang tint para madaling matanggal. Anong ginagawa niyo, kuya? Scrape po para matanggal ko yung mga adhesive. Ah, yung mga dumi? Opo. Ah, mga adhesive, okay. Bila. Dito din, meron ding ano, meron ding protection. Okay. Ito yung mga tools nila. Ito. Plastic. So, may mga ano naman. Meron silang protection. Tapos ito yung tint nila. Makapal. Makapal yung tint na gamit. So may tinatanggal pa yung luma. Ito binababad nila. Ano, yung sasakan ba dito kung pang-charger na lang? Natanggal yung adhesive. Yung pang ano to? So bago pala nila simulan yung process ng papalit ng tint, iikutan muna nila yung buong sasakyan mo. Titingnan nila yung mga imperfections, kung may sira. Chinek nyo din po yung mga lights ko yan, no? So, check nila lahat ng mga lights kung nag-function para mamaya pagkatapos na, may verify kung nag-function pa rin silang lahat. Diba? So, yun. Check yung mga salamin kung may mga gas-gas. Check yung mga paint job kung may ano din. Para lang before and after kung same lang yung ano mo, yung unit mo. So, send ang kanila ng video if ever wala ka dito sa mismong lugar. Send nila via chat yung video. So, yan. Okay. Mamaya ulit pag tapos na. Tapos later on, pag nakauwi na, check natin yung before and after. Or check natin yung visibility ng mga tint na pinalit natin. So essentially, sabi ko kanina, pareho lang yung magiging effect kasi hindi ko naman pinapalitan. Light, dark, medium, super dark. So same lang. Kumbaga yun din yung nilagay ni builder. Yun din papalagay ko dito kasi komportable naman din ako dun sa quality, sa ano nila, sa visibility. So kung sa likod, meron daw siyang ano, yung privacy. So imbis na super dark yung lalagay ko sa pinakalikod, medium lang kasi madilim na yun. Okay. So dito naman sa area na to, yung mga pang-coating like yung mga PPF, mga graphene coating dito naman ginagawa. Tapos dito yung tint area nila. Dito yung mga coating. Eh nakita ko may graphene sila gamit. Or graphene coating pala. Ito sinusukat nilayout lang sa labas, dito sa loob. Sinusukat lang. Ayan. So kahit wala na pala siyang tint, may ano na siya no? May kulay na siya. May parang may itim na siya. So yan kaya medium lang no? Opo. Sakto na yan para magiging super dark na yung semi ganun ng effect niya after kasi meron ng existing or sa mismong glass. Para di magasgas. Boss, kamusta yung likod? Okay naman? okay. Thank you, Mark. Sure. So tapos na, pinupunasan na lang. So nililinis naman nila after. Tapos na yung unit mo.
kanina, yung heat rejection nun 80. Tapos UV niya 99. Tapos yung VLT niya 34. Ito naman yung sa amin po. So may kita mo dyan. Ayan. From 80, yan, naging 98. Yung heat rejection niya. Tapos yung... So parang slightly imbis na dark. 95 lang siya, naging 98 pa siya. Ano po? Ayun. Ano na yun? May add na yun nung glass. Okay. Yung glass. Minsan kasi may ano rin siya, may IRR yung glass. Tapos, ito yung sa gilid. 98 din. Ayun. So may kita mo, halos nagkalapit ng VLT nung dati. Pero nung dati mo medyo nag-lighten na kasi 18 yun yung kanina. Sa lumamaan or ano? Dahil sa kaluman. So normally, nag-fade talaga yan. Kaya nga siya may warranty para pag nag-fade siya, papalitan namin. Kaya doon lang titingin sa feeding kasi, kunwari, 15 siya. So di ba pag mas lighter, mas tumataas to, nag-fade siya. So, ang declared specs ng medium is up to 25%. Kapag yan naging 30, 40, 50, nag-fade na siya. So usually, pag nag-fade yung tint, kasabay na rin itong dalawa. Kaya ito lang yung titignan mo para hindi mahirap. Super dark. Ayan. Tapos sa likod, super dark. Ayan. Kaya 100% sir kasi naka-privacy siya. So lahat ng po Wala na talaga pupasok na liwanag. Kasi naka-dark na yung salamin, dark pa yung nilagay natin. Ayan. Pero yun nga, hindi naman siya masyado nagmamatter kasi nga, hindi ka naman tumitingin pa. Usually yung likod talaga yung matter. Yun sir, yung difference sa dati, from 80 yan. yung sa likod pa. Sige, yung sa likod. Ito pareho lang naman dito eh. Apo, pareho lang. Ayan, naging 5 siya, naging super dark siya. Kahit medium lang nilagay Yung na. kahit medium na yung nilagay natin. Heat rejection niya yan. So kung isinuper dark natin, parang ganun. Parang ganito, oo. Magiging zero na rin. Yun, okay. So yung reminders na lang po. Within 3 to 4 days, bawal po muna magpa-car wash. Ang bawal po yung pressurize. Okay. Kaya bawal yun kasi, di ba pressurized po yun. Minsan, kapag binugahan mo siya dito, pupasok yung hangin, hahangat yung pin. Okay, kaya bawal muna. Hindi pa siya dikit na dikit. Yes po. So palipasin nyo muna mga 3 So pwede yung ano lang, manual lang sa body Pwede, sa body busa lang. mo ng tabo, maulanan, okay lang po yun, walang problema. Basta wag lang yung pressurize. Tama po. Okay. Within 3 to 4 days, bawal din po ibaba. So kaya may ganito para hindi nyo makalimutan, tas nakalock na rin. Then next po is, bawal muna itodo yung blower. Huwag mo muna i-max yung hangin. Number 2, pwede. 1, 2, 3 pwede. Wag 1, 2, 3. yung Wag lang max. yung kayo. Tama. Yung lamig kayo na bahala. Wala namang masyadong bearing. Yung blower lang para hindi... Yung hangin na huwag masyadong malakas. Pero yung lamig, yung temp, kayo na po bahala. Lagi ka naman number 1 eh. Number 1 na lang gamit. Ayun. Sumunod is, bawal mo na gamitin yung defogger. So, usually, merong defogger sa harap, yung mga ibang sasakyan, merong defogger sa likod, bawal mo na gamitin. Pero yung sa amin, wala na eh. Yes po. So, within 3 to 4 days yun yung mga bawal. After those days, pwede na lahat. Pwede mo na baba, pwede na car wash, pwede mo na rin tanggalin yung mga tissue. Hindi mo muna tatanggalin yan. Hindi po muna. 3 to 4 days Yes din. po. Okay. Starting today naman po yun. So, Okay. technically 3 days na lang po yan. Okay. Para hindi bumuka. Yes po. Para po sipsipin yung tubig habang may curing time kasi po eh. So, ang pinakamatagal talaga dyan, yung curing time. So, umaabot siya ng 30 to 45 days. Mapapansin nyo po dito, ayun, may mga kulubot pa yan eh. Parang may mga tubig-tubig pa. Hindi masyado pansin eh. Pero, mamaya siguro pag nag-drive ka, mapapansin nyo po may tubig pa. So, hayaan nyo lang. Bababa ng kusa. Yes po. So within 1 month, mag-cure siya. Kaya yun yung dahilan bawal magdikit kasi nga basa pa siya. So ang totally curing time niya is 1 month lang. Minsan umaabot 45 days kapag laging umuulan, malamig yung panahon. Pero usually 1 month lang, totally cured na siya. Okay po. Yun lang. Tapos sa warranty is 5 years. Nalagyan yung sticker? Yes po, nalagay na po ito. Okay. So picturean nyo po yung resibo. Saka ito. Bali, ang coverage siya ganung warranty is for fading, gaya ng sabi ko po kanina. So pag nag-fade yung tint mo within 5 years, papalitan po namin, wala pong bayad. So paano mo malalamang nag-fade? Siyempre una, may papansin mo. Visual. Pangalawa, kung doubtful ka, pwede ka dumaan dito anytime. Okay. I-meter natin. Meter lang. So pag nakita doon, Ano ulit yung 25 o 30? yes, so 25. Ito 35. Pag lumampas siya, naging 40, 50 faded na yun. Ito naman 25. 25. Ito 5. Ay 10, 10. sorry. Pag lumampas siya doon,
faded na po. Yun lang. Okay. So usually hindi naman talaga siya nag-fade eh. Nag-fade lang siya kapag walang parking, laging bilad sa araw, yun, doon lang siya nag-fade. Pero kung may parking, tatagal siya more than 10 years pa, 7 years. Kaya siya tumagal. Okay po. Yun lang po. Thank you po. Sige po Sir Jack, thank you po. Thank you. Ingat po kayo. Sige po. Sige sir. Thank you. So ayun, hopefully nakatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat kay Sir Jex of Bats Car Parts and Accessories. Siya yung nag-asikaso sa atin doon, pati na rin kay Ma'am Abby and sa lahat ng staff. Mababait yung mga tao doon guys. Sinasagot nila lahat ng mga tanong ko. So super smooth lang ng naging experience ko. And by the way, this video is not sponsored. Ang naging total bill ko pala is 6,000 pesos lang. Kasi meron silang game doon na pag nanalo ka, meron kang 15% off. Pag hindi naman, may less 500 ka pa rin. So meron kang 5 tries, especially kung i-video mo yung sarili mo. And unfortunately, sa 5 tries, hindi ako nanalo. Meron akong isang best doon na sobrang close na close. Pero yeah, at least may 500 pesos off pa rin. So thank you pa rin sa discount. And yeah, I just want to share my experience kasi good yung experience ko sa kanila. Okay? So hopefully nakatulong to sa inyo. And kung may comments pa kayo or may mga questions kayo, lagay nyo lang sa comments. Okay? So thank you for watching and see you on our next video. Have a great day guys. You're awesome.